Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Nagsalita na po si Erwin Tulfo. Bakit siya hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Kasi marami nagtatanong no? At marami naghihinayang. Bakit ganun? Bakit si Erwin Tulfo ay hindi pumirma sa impeachment complaint? Hindi namin inaasahan na gagawin ni Erwin Tulfo yon. Pero ito mga kababayan, ito po yung hinihintay ninyo, nagpaliwanag na po si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo hindi pumirma pero yung asawa at pamangkin niya, asawa ni Raffy Tulfo at yung anak ni Raffy Tulfo na pamangkin niya ay pumirma po mga kababayan. Diyan po sa impeachment laban kay Sara Duterte. So sa tatlong Tulfo diyan po sa Congress, dalawa po ang pumirma at isa ay hindi. Ayan nga po si Erwin Tulfo at ito nagpaliwanag na siya. Bakit ba hindi pumirma si Erwin Tulfo? Ito basahin natin mga kababayan ang kanyang paliwanag Sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Hindi po ako pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara dahil iniiwasan ko pong magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga sa impeachment trial sakaling manalo ako bilang senador at maging senador judge po tayo. So, nag-a-assume na siya mga kababayan na siya'y magiging isang senador at ilang buwan na lang ang darating siya po ay magiging senator judge, sabi ni Erwin Tulfo. At syempre kapag senator judge na raw siya, ayaw niya raw magkaroon ng bahid politika ang kanyang paghuhusga. Ibang klase talaga to. So ngayon pa lang mga kababayan, siya ay nag-a-assume itong asumero na ito na mananalo sa 2025 senatorial elections. Wow. Kumbaga mga kababayan, hindi pa po nababasag ang itlog. Hindi pa po nalilimliman. Hindi pa nabubuo ang itlog. Binibilang na niya ang sisiw. Aba. Magaling itong si Tulfo na ito. Kasi mga kababayan, kung titingnan ninyo yung survey, lagi po siyang number 1. Alright? At mukhang dito siya nagbase. Kasi total, lagi naman ako number 1 So sure win na ako. Ayun ang iniisip ni Erwin Tulfo. Dahil ako yung number 1 na palagi sa survey, hindi ako natatanggal kahit anong survey, SWS, Pulse Asia, Publicus Asia, at kung ano-ano pang mga survey. Sa survey lang ng mga DDS ako natatalo yung mga fake na survey. Pero sa mga lehitimong survey, ako ang number 1. Kaya ako sure ball na hindi ako matatalo at ilang buwan na lang pagkatapos ng eleksyon ako ay maipoproklama na bagong senator. At kapag ako ay naging senator, ako ay magiging senator judge. At dahil ayokong madungisan ng politika ang aking paghahatol kay Sara Duterte, ako'y hindi pumirma sa impeachment complaint. Ayan po yung sabi ni Tulfo. So advance mag-isip. Grabe mga kababayan, advance mag-isip si Tulfo. At ang feeling niya, talagang sure ball siyang mananalo bilang isang senator. Patay tayo dyan mga kababayan paano nga Erwin Tulfo, paano nga? Kung dahil sa hindi mo pagpirma, nagalit sa iyo ang taong bayan. Yung mga naglagay sa iyo sa survey na number 1 ka, nagalit. Dahil hindi ka pumirma sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Maraming nga nag-expect pipirma ka pero hindi ka pumirma. Paano ngayon yan? Di magagalit sila sa iyo. So yung ina-assume na ikaw ay mananalo, mukhang malalagay sa alanganin. Diba? Lalagay sa alanganin kasi nagbilang ka agad ng sisiw, hindi pa pisa ang itlog Diba? Advance ka agad mag-isip paano kung etong mga naglagay sa iyo dyan sa number 1, sa survey, nagbago isip, dahil nga hindi ka pumirma, paano na yan? O di nga. Nga ka na, Erwin Tulfo. Ilang buwan na lang bago ang halalan at magkakaroon ng bagong grupo ng mga senador na sisiyasat sa mga ebidensya. Ito yung pagtutuunan natin ng pansin sakaling maging senator judge po tayo na magbigay ng tamang hatol
o desisyon ayon sa mga ilalatag na ebidensya ng magkabilang panig. So talagang feel na niya mga kababayan. Natawagin siyang Senator Erwin Tulfo. Ilang buwan na lang eh. So ramdam na ramdam niya mga kababayan na siya ay mananalo bilang senador. Dahil nga po, ayan ay base sa mga survey. Paano nga kung nagbago ang survey? Kasi nagalit sa yung tao dahil hindi ka pumirma. Parang ano yan, tumira ka ng kunya nag-shooting kayo sa basketball. Ilista mo na yan. Pagkatira ko, ilista mo na yan. Tapos hindi pala pumasok. Paano kung gano'n na mangyari? Diba? Maraming gano'n eh. Ginagaya si Steph Curry. Tumitira tapos tumatalikod dahil akala niya sure ball na papasok. Paano kung hindi pumasok? Paano kung yung ina-assume mo na ikaw ay mananalo ay hindi mangyari dahil nga nagalit sa iyo ang taong bayan dahil hindi ka pumirma sa impeachment? Paano na yon? Ngayon pa lang, pinagtutuunan mo na ng pansin na ikaw ay magiging senator judge at ikaw ay magbibigay ng tamang hatol o desisyon ayon sa mga ilalatag na ebidensya na magkabilang panig. Aba, Erwin Tulfo, masyado naman natang sumobra naman ang iyong pag-a-assume na ikaw ay mananalo. Kaya nga si Richard Gomez nagagalit din dito eh. Kasi doon sa mga speech niya, mga kababayan, parang sinasabi na talagang siya ay magiging senator. So feeling senator na, sure ball na, sure win na, ito si Erwin. At ngayon pa lang, yung kanyang desisyon na hindi pagpirma ay nakabase doon sa future, doon sa mangyayari pa, ilang buwan pa ang lilipas after ng election. So ina-assume na niya na siya'y mananalo at siya'y uupo bilang isang senator judge. Paano kaya mga kababayan kung ang gawin natin wag nating iboto ito para mapahiya mga kababayan. Para medyo magising-gising sa katotohanan. Na akala niya, porque number 1 siya sa senatorial survey, sure na siya. Mr. Erwin Tulfo, anong buwan pa lang ngayon? Ngayon ay February. So March, April, May. Meron pang 3 buwan. Sa 3 buwan na yan, pwede ka pang matanggal. Pwede pang magbago ang isip ng mga tao na gusto kang iboto. Pwede pang magbago ang kanilang isip sapagkat ikaw ay hindi bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. So parang advance mag-isip. Parang mali naman ata yun. Parang yun nga, binilang niya agad yung sisiw eh. Hindi pa nga napipisa yung itlog. Binilang mo na yung sisiw. Gusto mo na ipalista yung tira mo na hindi pa naman sigurado kung papasok? Hindi ko alam kung makapala mo ka o talagang siya'y kumpiyansa na siya'y mananalo. Alam nyo, kapag masyado ka ng overconfident, baka yan na maging problema at baka naman magulat ka na lang, bigla kang sumemplang. Naku, masakit yun. Masakit yun yung asang-asa ka na mananalo ka at nag-assume ka na nga agad na ikaw ay magiging senator judge at magiging ikaw ay patas kamo sa iyong magiging desisyon. Meron pang 3 buwan para mag-isip ang taong bayan. So parang mali, Erwin Tulfo. Marami na tong kapalpakan si Erwin Tulfo eh. Yun nga lang pagiging TNT niya eh. Justify niya. Sinasabi niya, nag-TNT ako para sa pamilya ko. Ginawa ko yun dahil gusto ko silang pakainin. Gusto ko silang itaguyod. Mali pa rin yun eh. Justify mo yung mali mo dahil sinasabi mo na ginagawa mo yun para sa pamilya. Paano kung gano'n ang gawin na iba? Kaya naman sila nagnanakaw para sa pamilya. Di parang ginasify mo na tama sila. Mali yun. Mali yung ganong justification. Ang mali, hindi mo pwedeng itama ng isa pang mali. Tapos ngayon, nagbibilang ka na ng sisiw. Hindi pa nga napipisa itlog. Sure ball ka ba talaga? O base lang sa survey? Guys, baguhin kaya natin yung survey. Baguhin kaya natin ang ating mga kaisipan. Kasi kapag ganito, nag-iisip agad ng advance, delikado to. So, paano nga?
Tanong ko, Erwin Tulfo, paano pag nagbago ang isip ng taong bayan dahil hindi ka pumirma kay Sara, ibig sabihin, ikaw ay kampe kay Sara Duterte. Kung yun ang isipin ng tao, na mukhang yun nga, hindi ko sinasabi na yun, na mukha lang. At tinadahilan mo lang yung ikaw ay magiging senator after ng election, kailangan na namin mag-isip. Kailangan nang mag-isip ang taong bayan. Pero mo, kasama ka sa alyansa ni Presidente Bongbong Marcos, tapos kokontra ka? Dahil feeling mo mananalo ka? Feeling mo sure win ka? Patay tayo dyan. Ngayon pa man, habang wala pa tayo sa pagkakataong yan, patuloy po tayo sa ating laban para maayos ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy ang ating trabaho at pagiging kakampi ng mga inaapi. Salamat po. Siguro, alam niyo siguro takot din to sa sa INC. Feeling ko lang takot sa INC. Na gusto niya ma-maintain yung kanyang pagiging number 1 dyan sa survey. At ayaw niyang mawala sa kanya ang boto ng INC kasi INC hayagang sumuporta ng anti-impeachment kay Sara Duterte. So siguro yun ang niya kaya hindi siya bumoto. Kasi pag bumoto siya, etong boto ng INC ay malamang mawawala sa kanya. Diba? Pwedeng ganun. Pero ibang klase ka, boy. Ibang klase ito si Erwin Tulfo. Believe din ako sa fighting spirit nito na talaga ngayon pa lang, ilang buwan pa ang dadaan. Siya po ay sigurado na sa sarili na siya ay magiging senator, magiging magiging senator judge sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi pa napipisa ang itlog, binibilang na ang sisiw. Grabe, sobrang advance mag-isip. Yan po si Erwin Tulfo. Kaya yan po yung paliwanag niya. Bakit hindi siya bumoto sa impeachment ni Sara Duterte? Ang kanyang dahilan ay nakabase dun sa future. Paano kung hindi mangyari yung iniisip mo sa future? Iniisip agad niya yung future. Dapat present muna. Diba? Present muna. Dahil hindi ka pumirma dyan sa impeachment ni Sara Duterte, ibig sabihin lang, ayaw mong ma-impeach si Sara Duterte. Yan po yun. Napakasimple. Yan lang po yun. Dahil kung talagang gusto mong ma-impeach si Sara Duterte, ngayon pa lang pumirma ka na. Dahil yung iniisip mo, matagal pa yung future pa yun eh. Diba? So dahil hindi ka nga pumirma, yung asawa ni Raffy Tulfo pumirma, yung pamangkin mo pumirma, ikaw hindi pumirma, ibig sabihin lang, anti-impeachment ka. Yun lang yan, mga kababayan. Yun lang po yun. Kaya huwag kayong magpapabudol, mga kababayan, dito sa dahilan na to. Ano to? Advance mag-isip? Ibang klase eh. Sobra namang sobra namang advance mag-isip, sobrang kumpiyansa sa sarili. Na ang pinagbabasihan lang naman niya ay survey. Kaya mga kababayan, nasa ating mga kamay ang pagbabago sa survey. Survey pa lang yan, Mr. Erwin Tulfo. Hindi pa yan yung talagang boto ng taong bayan. Pero feeling na niya, mananalo siya. O sige, tingnan na lang natin. Tingnan na lang natin ang hagupit ng naaapi. Ang hagupit ng taong bayan. Dahil ikaw ay hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So yun lang po muna mga kababayan. Napakalinaw naman na yung dahilan niya walang wenta. Masyadong asumero. Masyadong advance mag-isip. Kaya mga kababayan, medyo mahangin lang ang dating Parang gininawa ko dun sa dating nito sa arrive nito So yun mga kababayan, abang-abang lang tayo sa mga iba pang balita. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.